PTV, Telebisyon ng Bayan. Ito ang Duterte on Duty, ulat sa ginagawa ng Presidente. January 21, Sabado, dumalo si Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa reunion ng Ateneo de Davao High School Class of 1961 sa Davao City. Ang pakikipagkapit-bisig ng kanyang batchmates ay isa sa mga nakatulong sa kanya na gampanan ang tungkulin bilang Pangulo. I have traveled almost 7 months into the presidency. I'd like to thank you for your help, support in the months of I struggled to be president. January 22, Linggo, nagpunta ang Pangulo sa ika-55 kaarawan ni PNP Director General Ronald Bato de la Rosa sa Camp Crame, Quezon City. Ipinaalala ng Pangulo ang kahalagahan ng pagkakapit-bisig sa hanay ng pulisya. At bilang ganti sa tulong ng pulis, nangako siyang dadagdagan ang sweldo ng mga ito. Increase na ang sweldo ninyo. That is of last year. May mga bagong benefits pa kayo this year. Ngunit hindi rin daw ibig sabihin ito ay kukonsintihin niya ang mga pulis na sangkot sa krimen. January 23, Lunes, bilang tanda ng pakikipagkapit-bisig ng Pilipinas sa mga bansang kasali sa 65th Miss Universe Competition, tinanggap ng Pangulo sa Malacanang Palace sa isang ceremonial presentation ang mga kandidata mula sa iba't ibang bansa. Please accept our modest hospitality and our offer of enduring friendship, our warmest welcome, and promise and even more delights in the days to come. Ipinagbigay alam din ng mga opisyal ng militar sa kanilang Commander-in-Chief ang estado ng mga ginagawa nila para sa bayan. Pinangunahan din ng Pangulo ang ika-11 cabinet meeting sa Malacanang Palace. Pinag-usapan dito ang resulta ng pagkakapit-bisig ng mga ahensya ng pamahalaan para maisulong ang kapakanan ng taong bayan. January 24, Martes, nakipagdialogo ang Pangulo sa mga pamilya ng Special Action Force 44 o SAF-44. Sa ikalawang taon matapos ang pagkamatay ng SAF-44 sa madugong bakbakan sa Mamasapano, Maguindanao, ipinabatid niya sa mga pamilya ng mga yumaong pulis na katuwang nila ang pamahalaan sa paghahanap ng hustisya. They were all good men and they sacrificed their life for the country. We address the issues and find the reasons why. Then makapaghinga na ito ang pamilya ng SAF-44. Pag-aaralan ng pamahalaan ang pagbibigay ng Medal of Valor sa SAF-44 at ang pagtatatag ng isang komisyon para mas matutukan ang investigasyon sa pagkamatay ng mga pulis. Dumalo rin ang Pangulo sa paglulunsad ng ASEAN 2017 Business and Investment Program. Hinikayat niya ang iba't ibang sektor na makipagkapit-bisig sa pamahalaan para maging matagumpay ang ASEAN Summit ngayong taon. I urge you, all business leaders and enterprises, to take an active part in the vital programs developed to support initiatives under the Philippines Asian Chairmanship. Sa magkakahiwalay na pagpupulong ay kinausap ng Pangulo ang Gawad Kalinga founder and chairman na si Antonio Tony Meloto, ang mga opisyal ng Gideon's International, isang evangelical Christian association, at ang iba't ibang kawani ng pamahalaan. Ito ay upang mas mapaigting pa ang pakikipagkapit-bisig ng pamahalaan sa iba't ibang sektor ng lipunan. January 25, Miyerkules, pinangunahan ng Pangulo ang inaugurasyon ng mga bagong tahanan para sa mga biktima ng Bagyong Yolanda sa New Hope Village sa Tacloban City. Sa kanyang talumpati, ipinaalala niya sa mga kawani ng pamahalaan ang halaga ng pakikipagkapit-bisig sa pagpapatupad ng hangarin niyang wakasan ng korupsyon, partikular na ang red tape o ang mabagal na pagpoproseso ng gobyerno ng mga permit at iba pang dokumento. It is now your duty to expedite, because I will only give you directors
Nabigo, there will be change. So I expect everybody to work. The money of the people, money is work. January 26, Huwebes, dumalo ang Pangulo sa ceremonial switch-on ng Section 1 at ng groundbreaking ceremony ng Section 2 ng Sarangani Energy Corporation Power Plant sa Maasim, Sarangani. Ang Phase 1 ng power plant ay ginawa ng Dailim Industrial ng South Korea, kaya naman bukod sa pasasalamat sa pakikipagkapit-bisig ng South Korea sa Pilipinas, humingi rin ang Pangulo ng paumanhin sa pagkamatay ni South Korean businessman Ji Ik-ju. I apologize for the death of your compatriot. We are very sorry that it had to happen, but I can assure you, those responsible are known to us already, and they will have to go to prison. And I will see to it that they are sentenced to the maximum. Ito ang Duterte on Duty. Abangan sa susunod na linggo ang mga gagawin ng Pangulo.